may babae pang na-involve. Mm. Parang, ginanong na ako ng mundo. Kanina nabanggit mo na parang umabot ka sa punto na parang gusto mo nang tapusin. Ang ibig mo sabihin parang gusto mo nang To end my life. To That's what end I was- your life? Yes, that's what I Did you was attempt to end your life? Sabi nga nila, maraming nangangarap na maging katulad mo. Huwag Pero yung hindi. pangarap. Oo. Kasi yung kwento ng buhay ko ay hindi lang para sa kung kanino. Yung kwento ng buhay ko ay para sa mga taong matibay. Kasi bubugbugin ka ng panahon. Susubukin ka. Paulit-ulit. Oo. Kumbaga, sabi ko, parang parang puppet na itatayo, tapos ibabagsak ulit. Ikot-ikot yung cycle. Magiging masaya ka, then biglang gano'n na naman. Parang hindi ka makabangon. And the worst part is you have to pretend. You have to pretend. Because my life is there sa internet. So I have to pretend na okay lahat. Narito po tayo ngayon sa Manila Islamic Cemetery para bisitahin ang puntod ng OPM legend at icon na si Ka Freddy Aguilar. At makakwentuhan din natin sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang may bahay na si Jovi Albao. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Kumusta ka na? Okay Kumusta na? Oo, kumusta? Saan ka galing? Sa ano pa po kami? Sampaloc, Manila. Sa Palok. Doon po kasi ako nag-stay ngayon sa bahay ng friend ni Freddy. Oh, Habang okay. nandito sa Manila. So ilang years na ba since pumanaw si Ka 1 Freddy? year na po. 1 year pa lang, no? Oo. Kumusta ka na? Okay naman. Recovery, pag pumupunta po kasi ako dito, grabe ang emotion ko. Kasi yung Ay, talaga? routine na dinaanan namin nung bilibin siya. Bumabalik yung memories. Oo. So ano na pala si Ka Freddy? Muslim na siya. Muslim na po siya. Kailan siya nag-convert? Matagal, mga 2013 din po, Oo. bago kami nagkakilala. Nag-Muslim siya, tapos nagpakasal kami. Ano ba? Pag dumadalaw po ako dito, wala akong words na nasasabi sa kanya. Masakit eh. Saka medyo ano pa Kasi eh. Sariwa pa yung mga alaala kasi 1 year ago pa lang pala eh, di ba? Tsaka wala pong ready sa amin. Bigla yung nangyari sa kanya. Masakit makita yung pangalan. Kaya pag pumunta pa ako dito, ako masyadong nagtatagal. Talaga. Pala nung birthday pala ni Ka Freddy Aguilar lang Para saan yung dilig, Joey? Parang your way of taking care of it. Tutuloy lang, no? ay hindi po. So every day is a struggle for you. Gaano kahirap yun? Sobrang hirap siya, Diyos. Kasi nga, sabi ko nga, nakakapagod umiyak araw-araw. Mm. Araw-araw kong umiiyak. Pero, di ba merong time na pag umiyak tayo, napapagod tayo, nakakatulog tayo. Sabi nga nila, pagising mo, okay ka na. Yung sa akin, hindi eh. Kahit gaano ako katagal makatulog, pagising ko ganun pa rin. Kasi yung realidad na wala na eh. Kumbaga yung iba, ang iniiyakan nila, di ba? Sabi nila pa, mahirap ma-broken heart. Pag nagiwalay kayo ng partner mo, sobrang sakit. Siguro ang pinakaiba nung sa akin, kasi sila pagising nila sa umaga, may pag-asa pa ulit maayos. Pwede pa silang magkaroon ng chance na magkabalikan. Kami kasi kahit buong buhay ang ibigay ko, hindi na babalik. Isa pa,
Pag namatayan ka pala ng taong mahal, hindi mo na maiisip yung ibang bagay na ginawa nila sa'yo. Kasi di ba, usually ka, iisipin mo na maraming beses ako nasaktan. Pero pag nawala sila, hindi na yun ang iisipin. Ang iisipin mo yung mga nagawa mo. Yung mga nagawa mong mali. Yung mga nasabi mong mali. Yung mga pangyayari. Kukwestiyonin mo yung sarili mo, bakit kasi? Kahit matagal na nangyari sa Jules. Kahit yung away nyo nangyari na 10 years ago pa. Maaalala mo lahat. Na bakit kasi nung panahon na yun sumagot ako. Bakit nasaktan ko siya nung panahon na yun. Maraming beses niya rin ako nasaktan. Maraming pagkakamali na paulit-ulit. Pero hindi ko na naisip. Ang naisip ko araw-araw yung mga mali. Yung mga pagkukulang ko na parang hindi naging sapat lahat ng ginawa. Sabi nila, matagal na yung 13 years niya. Pero para sa akin, kulang at kulang pa rin. Hindi ko pa nagawa lahat ng pwede kong gawin. Although alam ko sa sarili ko na I did my best. Nung pakiramdam ko, hindi pa rin. Parang ano lang siya, hindi enough. Hindi enough. And I guess kahit na umabot kami ng 20 years, 30 years, pakaramdam ko lang hindi siya enough kasi nawala siya. But at some point, I'm grateful na nauna siya sa akin. Dahil? Kasi knowing yung sakit pag nawalan, ayaw ko maranasan. Marami na nangyayari sa buhay ni Freddy bago. Marami na siyang sakit na naramdaman. Sa isang buong taon na nilalabanan ko yung sakit na naramdaman ko. Unti-unti na-realize ko na mas okay na nauna nga siya. Kasi kung ako, tapos siya yung makakaramdam ng sakit na naramdaman ko, hindi ko kakayanin. Na makikita siya, kung totoo man yung sinasabi nila na nakikita pa rin natin yung mga mahal natin, kahit nawala na tayo. Na yung kaluluwa natin nag-i-stay somehow, kung totoo, hindi ko kakayanin na makita siya. Saan kayo nagkakilala? Sa probinsya din namin. Actually, madaming nagsasabi na taga Mindanao ako. Pero ang totoo, taga Mindoro po ako. Oriental Mindoro po ang aking probinsya. Doon kami nagkakilala. Nung panahon na yon, 2013, ay meron siyang kaibigan na tumatakbong vice mayor sa aming lugar. Nung time na yun naman, nagkataon na ako ay member ng dancer noong tumatakbo. So nagkita kami doon sa na yon, sa event na yon. Siya bilang guest singer, kami bilang volunteer na nagtatrabaho sa vice mayor. And actually nung dumating sila, yung mga ka-dancer ko, meron silang nagtutulakan kami. And Sir Julius, alam mo ba, nung panahon na yon ay hindi ko siya kilala. Ibang generation ka eh. Pero kilala siya ng mga magulang ko. Kasi kaming mga staff ni Mayor Joel Teves, mayor na kasi siya ngayon. Meron kaming mga ticket, free ticket. So dinala ko yung ticket sa nanay ko, sabi ko, "Ma, mayroon daw concert si Freddy Aguilar." Tuwan-tuwa sila kasi kilala nila. Ako hindi ko siya kilala talaga. Hindi ko maalam kung sino doon ang Freddy Aguilar kasi lahat sila mahabang buhok. Tatlo sila, kasama yung dalawa niyang anak. Tsaka siya, mahaba din ang mga buhok. Sabi ng mga ka-dancer ka sa akin, ikaw ang magsabi kasi ikaw ang maganda. Eh ako naman yung time na yun, gandang-ganda rin sa sarili ko, di ako naman. Okay. Sabi ko, magpapapicture po kami. And then, picture kami, group picture. Nung time wala pa. And then, alam mo, Sir Julius, merong ganitong sa probinsya Kung baga sabi nga, kung kailan may bisita, sa kalabas na labas. Kasi bigla kaming tinawag ng namin, choreographer, mag-practice tayo. May bisita. Tapos habang nagpa-practice, hindi naman ako sumasayaw. Ang role ko talaga doon ay magtaas ng tarpaulin. Yun ang role ko. Nakita-kita kami ulit after ng show sa backstage. Kasi picture-picture na. So ako naman, nakita ko siya, sabi ko, wala pa kaming solo picture. Kasi mga ka-dancer ko nagpa-picture na. Ako ang taga-picture Ang taga-picture. Maraming nanliligaw sa akin din talaga. 16 ka lang noon, di ba?
na mayaman. Oo, 16 years old. So, sabi ko nga, kung pera lang talaga ang habol ko, doon na ako, ba't pa ako lumayo? Oo. Pero hindi, meron akong iPhone. So, yun ang ako taga-picture. Ngayon, sabi ko kasi, ako ang taga-picture, ako din picturean nyo. Meron akong picture ni Freddy. Pakalayo namin, Sir Julius. Siguro ganito yung layo. So, pagtingin ko, sabi ko, paano ko naman ito ipagmamalaki? Na may picture kami ni Ka Freddy. Sabi ko sa kanya, pwede niyo po ba akong akbayan? Oo. Kasi, di ba, Sir Julius, parang namamukha tayong close. Kasi pagmamalaki ko na lang din yung picture. Pwede niyo po ba? Eh di, eto na, nakakabay na siya. Pagkatapos ng, pagtanggal niya nung kamay niya, sa balikat ko, ginanon niya sa bulsa niya, paglabas ng kanyang kamay, ayan na yung calling card. Sir Okay. Julius, bilang probinsyana, hindi ko alam kung ano ang calling card. First time ko nakakita nun sa buong buhay ko. So pagka nakaganito ako, pagtingin ko sa kanya, parang hinihintay na rin tumingin ako sa kanya. Pagtingin ko sa kanya, sabi niya ganon. Tawagan mo ako. Sumakay na sa van. Dire-diretso. Nakalimutan ko na yun. So ako naman, message ako. Hello po, natatandaan niyo pa po ba ako? Sir Julius, parang pakiramdam ko, kakasan ko pa lang ng message, may reply na eh. Bilis Ganon kabilis. And sabi niya, of course. Ikaw yung binigyan ko ng calling card. Wala naman ako ibang binigyan ng calling card. Doon nag-start. Doon na nag-start. Nagkakausap-usap na kami. And alam mo, Sir Julius, nung nagkamabutihan na kami ng loob, kasi masyadong mahaba ang story namin. Pero long distance, puro mga phone lang, gano'n? Yes. Hindi kayo nakikita? Hindi Puro pa. phone lang, okay. Ano pa to? Hindi ko pa rin, actually, hindi naman ako interesado nung una. And merong time pang sinabi ko sa mga ka-dancer ko, nililigawan ako ni Fred Aguilar. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabi ng mga ka-dancer ko, hayaan mo na, ang term nila exactly, hindi ka naman machuchuk-chak tennis nan. Kasi mga bakla hindi ka machuchuk-chak tennis nan kasi malayo. Sagutin mo na. Pag nag-message sa akin minsan na hindi ako invested sa conversation, sabihin ko, pasensya na po, wala po kasi akong load. Nireplyan ko lang po kayo para alam nyo po na hindi na ako Sir Julius, ang kasunod nun, auto load max. 500. Ilo-load ka niya. Yes. And then, siguro kasi hindi na niya nga naiisip, saka gusto niya akong kausap. Next day, yun ulit ang reason ko wala akong load. Ayan Load na naman. Ang ginawa ko, yung mga ka-dancer ko, sinong kailangan ng load dyan ha? Nagbibenta ako ng load. Ni-racket mo na. Yes! Bibenta ako ng load. Sino maglo-load dyan? So everyday, sinasabi ko sa kanya, wala akong load. Bigyan ng bigay. Nakakaya namang dumirekta pengi pong pera. Pero yun, kumbaga, nakakita lang ako ng opportunity dun sa load na pinapadala niya. And then, ayun, merong time na tumawag siya. Sabi niya sa akin, kung ayaw mo, okay lang naman. Pagkasabi niya ng Sir Diyos, parang gumanon yung dibdib ko. Hello? Ang bilis naman niya mag-give up. Hindi mo lang ako pinilit. And then, nag-message ako. Sabi ko, nakikisan. Yan na naman, di ba? Sabi ko sa'yo. Sabi ko, nag-react sabi ko, sige po. Pwede niyo po akong ligawan. Ganyan. Sabi niya, siguro ikwento mo kasi nung dumating yung time na na makikita na kami. Sabi niya sa akin, susunduin kita sa Batangas. Sir Julius, ako naman, malakas ang loob ko hindi ako nagpaalam sa mga magulang ko. Para ako nagtanan. Lumuwas ka? Umalis. Pero wala ka bang feeling sa kanya nun? Nahulog na din Meron ako na rin, sa meron na konti, rin. may konti na kasi lagi nga kami nag-uusap Tapos ayun, nakakapagbenta ako ng load dahil sa kanya. Pero joke lang. Kumbaga, nagkaroon na din ako ng feelings kasi araw-araw kami magkausap Para nakaramdam ako ng care. Kasi masyado ako independent Gusto ko lang, ang goal ko lagi sa buhay ay makatulong sa mga magulang ko dahil ayaw ko silang nakikitang nahihirapan. And then, eto na, aalis na ako ng probinsya. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko na doon ako pupunta. Sabi ko lang, Ma, may pupuntahan akong pageant. Wala akong kaalam-alam saan ako pupunta. Pagdating ko sa Calapan Pier, nagtatanong ako. Sabi ko, pupunta po ako ng Manila. Saan po ako sasakay? Turo nila, sakay ka ng barko, papuntang Batangas muna. Pagdating ko ng Batangas, Sir Julius, tinawagan ko siya. Andito na ako sa Batangas. Alam mo, sabi niya sa akin, sumakay ka ng bus papuntang Cubao. Ako naman, sabi mo, susunduin mo ako.
Wala siya doon. Oo. Sir Julius, paano pa ako babalik? Nakatawid na ako ng dagat. Sabi ko, hahanap ako. Saan ako? Magtanong ako sa mga Coast Guard. Saan po ba dito ang ang sakay ng bus papunta ng ng Cubao. Cubao? Ayun, labas ka doon. Nakarating ako. Tanong na naman ako sa mga tao, saan po dito ang bus papuntang Cubao? Hanggang sa nakasakay ako ng bus. Message ako sa kanya, sabi ko, nasa bus na ako. Okay, ingat ka. Ganun. 2 oras ang biyahe, di siyempre nakatulog. Pagdating ko ng Cubao, message ako, andito na ako sa Cubao. Alam mo, reply na, sakay ka ng taxi, kakausapin ko ang taxi. Sa point na yun, Sir Julius, hindi ka na makakabalik. Wala na. Malayo Oo. ka na eh. Napasubo ka na noon. Sabi ko, minsan natatawa ko sa sarili ko kasi kung nasa movie ang buhay ko, siguro nakakatawa yung itsura ko nung panahon. Kasi probinsyanang batang-bata. Kung ano pinapagawa sa'yo. Hanap ako ng taxi. Sabi ko nga, tiwala na lang, sige kung saan ako dali ng kapalaran. Kuha ang taxi. Sabi ko sa Kausapin daw niya. Kakausapin daw po kayo nito. Ay, usap sila ng taxi. Binaba ako sa tapat ng Cafredis. Okay. Ayan, nakita na kami. Pagdating doon, sabi niya, pasensya ka na. Hindi ko kasi maiwan. Nire-renovate kasi yung Cafredis yung time. Okay. Pero ayaw ko kasing sabihin sa'yo, baka hindi ka na pumunta. And alam mo, Sir Julius, parang ang tagal na namin magkakilala. Talaga? First time yung yun, mag-meet after nung yung event, ha? Parang, ilang oras kami nagkukwentuhan, tawanan. Parang open na open kami sa isa't isa. Ang dami naming napagkwentuhan, ang dami naming napag-usapan, mga kabataan niya, mga kanta niya. Hanggang sa namamalayan namin, gabi na pala. And doon na nag-start. Saka na tumira nun? Sa bahay na din. Doon na parang nagsama na kayo agad? Hindi naman. Meron, madami namang kwarto yung bahay niya. So, doon din niya ako pinatuloy kasi mas safe kaysa mag-hotel ka. Mag-isa nga ako at saka probinsyana pa. So, pagdating ko sa bahay, namit ko yung mga anak niya. Namit ko yung mga apo niya nandun. Magkakasama sila eh. And then everyday ganun, pag aalis siya, sasama niya ako. Hanggang sa dumating na yung time na eto na hindi naman talaga dapat kami. Kasi masaya ang pagsasama namin eh. Until meron siyang award na tinanggap. Merong isang reporter na nakapagtanong, Ka Freddy, mukhang bata pa po yung kasama nyo. Ilang taon na yan. Alam mo, Sir Julius, nung time na yun, doon pa lang namin na-realize, hindi naman kami nagtanungan ng edad eh. So, tinanong niya ako nung time na yun, ilang taon ka na? So, sabi ko, 16. Actually, siya din nagulat. Na, kaya nung pa-uwi na kami, sabi niya sa akin, 16 ka lang pala. Kasi medyo matangkad ka? Matangkad Ganon? ako nung panahon na yun eh. Ngayon kasi lumapad eh. Kalip na tumangkad, lumapad. Pero matangkad ako nung panahon na yun. So, hindi niya rin alam. Hindi din talaga ako mukhang bata noon, Sir Julius. So, sinabi niya na 16 ka doon sa reporter. Hindi Kasi, naging balita yun, syempre. Ayun na, doon na nag-start. Ayun na. Laman na ng... Merong time na, syempre, pinasukan kami ng DSWD. May DSWD pa, ha? Yes, pinaghiwalay kami, Sir Julius. Pinauwi ako sa probinsya namin. And, meron pang mga kakasuhan yung magulang ko, ganyan. Wala naman silang kasalanan. Kasi choice ko naman. Wala namang nagpilit sa akin na sumama ka doon. Hindi rin naman ako pinilit ni Fred. Choice ko yun. Ako, ang sama ng loob ko nung dati is kasi kailangan namin maghiwalay. Kasi nga daw, minor ka. so parang kami naman, sinusunod namin at some point, until naghumupa eh. Naghumupa, di wala nang nakikaalam masyado. Nagpakasal na kami. Ayun na. Pakasal na kayo. ayun na. Paano pala siya nag-propose sa'yo? Yun talaga pakakasalan ka na niya. Paano? Pinipilit niya ako umalis ng bahay. Sabi niya, pumunta ka ng mall. Mag-mall ka para makita mo yung mga mall, ganyan. Ako naman, may kabado ko kasi bakit mo pinipilit umalis ng bahay? Hindi ko naman gustong umalis. Pero dahil pilit siya ng pilit, ayun, pupunta ako sa SM. Pag alis ko ng bahay, sabi niya sa akin, magte-text ka pag uuwi ka na. Nagdududa ako. Kung bakit kailangan ko mag-text sa'yo kung uuwi na ako? Alis kami ni Kuya Boy. Meron kaming cook na bakla dati. Si Kuya Boy, ewan ko lang kung natatandaan niya pa rin ako. Pero, ayun, alis kami ni Kuya Boy. Then message siya ng message na huwag kang uuwi nang hindi ko sinasabi. So, nung hapon na, kasi sobrang tagal ko na nasa mo, sabi ko, pwede na ba ako umuwi? Sabi niya, oo. Alam mo, Sir Julius, pagdating ko sa bahay,
Ito na yung madilim. Madilim. Sabi ko, kaba ng dibdib ko. Hanggang sa pagbukas ko ng ilaw, nagulat ako kasi madaming bulaklak sa sahig. Wow. Madaming bulaklak sa sahig. Tapos pagbukas ko ng pinto, ayun na, merong bulaklak, merong, ano pa, may cake pa nung time na yon. Nakaano dyan. Tapos meron siyang singsing. Ayun na. And ayun na, sabi niya, kung gusto ko daw siya, kung pwede ko daw ba siyang pakasalan. Ano pa yun, Sir Julius? Hindi pa yung will you marry me? Oo. Kung pwede. Kung Kung pwede. pwede mo akong pakasalan. Oo, Tagalog, Hindi na yun, Sir Julius, hindi na nga yung gusto mo ba akong pakasalan. Hindi, kung pwede mo ba akong pakasalan. Lumuhod pa ba? Hindi na. Hindi na, basta gumano lang. Masakit na ang tuhod. Hindi na kaya. So, pinakita na lang yung singsing. Oo. Hindi na talaga lumuhod. Ano lang, ganun lang. Ako naman, syempre, sabi ko, hindi naman ako nandito para humindi. Sabi ko, sige, Ayun. pakasal na ka. Saan kayo nagpakasal? Sa Buluan, Maguindanao. Sa Maguindanao. Kasi nung time na yun din ay sineselebrate, November yan November 22. Nandun kami na kasi tumutugtog siya para sa pagunitan niyang Maguindanao Massacre. So doon na din kami pinakasal. 2022, nagpakasal kami ulit diyan sa Quezon City. So talaga mahal ka talaga niya para Oo na. siguraduhin niya, di ba, na Sir Julius, alam officially mo, kasal kayo. sabi ko nga, hindi naman mawawala ang pagsubok ng mag-asawa. Parte yon ng buhay namin. Kahit na maraming beses kami nasaktan, hindi lang naman siya hindi ang nakasakit eh. Maraming beses ko din siyang nasaktan. Kahit gaano kalungkot ang ibang parte ng buhay namin, sabi ko, naging masaya ang buhay namin mag-asawa. Tama. Hindi namin naiwasan ang pagsubok kasi parte yun. Pero ang mahalaga, overall, naging masaya ang aming pagsasama. Tama. So nahirapan si Ka Freddy bago siya pumanaw. Marami siya mga pinagdaan ng Dumating siya sa sa point ng buhay niya na walang-wala na siya. as in walang pera, walang Yeah, in terms of naipon. money, lalo na nung pandemic. Oo. Kasi di ba po yung pandemic, walang trabaho yung mga musician. Yes. Halos yung mga nasa entertainment industry, wala. Oo. Dumating siya sa ganung point ng buhay na walang-wala na talaga. Hindi siya nakakatulog. At alam mo, Sir Julius, ang masakit pa doon kasi bago nangyari yung pandemic, nasunugan pa kami ng bahay. Oo nga, nabalita Noong ako ngayon. 2018. Oo. Nasunog lahat. Oo. Nasunog lahat ng meron sa loob. Sabi nga nila, alam niyo po, nung nasusunog yung bahay namin, naiwan kasi ako sa loob. Buntis ako nung time na yun. Actually, madaming sign na may mangyayari. Oo. Pinipilit niya ako kasi everyday pumunta siya sa Ka Freddy's kasi may Ka Freddy's kami sa Tomas Morato, diba? Buong araw niya akong pinipilit na sumama. Pero kasi ang pakiramdam ko parang ang bigat-bigat, gusto kong matulog buong araw, buong gabi, gusto kong magpahinga. So, hindi ako sumama. And alam niyo po, nang simula yung sunog ng tent, tulog na tulog ako. And buti na lang po, nung time na yun, kasi hindi ako natutulog ng may damit kasi lagi ako naiinitan. Pero nung gabi na yun, dahil nga nilalamig ako sa labas, nagdamit ako. And then dahil natatakot ako, sabi ko sa mother ko, magbukas tayo ng bintana, wag mag-aircon. Kasi nga nilalamig ako. Oo. So yung bintana bukas. Alam niyo po, ang kwarto namin, pag sarado lahat, pinto, bintana, wala kang maririnig. Buti na lang nangyari yung Na mga yun. nakapas. Kasi po, nakatulog na ako Yung mother ko, nilak na yung pinto, lumabas na siya. Wala silang susi. So nung nakita niya na susunog na yung bahay, kinakatok niya yung pinto. Hindi ako magising kasi sobrang lalim ng tulog ko. Buti bukas yung bintana. Oo. So, nagising ka eventually. Sumigaw ng sumigaw. And then nagising ako. Dumaan ka ng bintana. Hindi. Kasi may mga grills yung bintana namin Pagbukas ko ng pinto, alam mo Sir Jules, pagbukas ko ng pinto, andyan na yung usok, makapal na usok. Pero naramdaman ko may humila sa akin pataas. Kasi sobrang kapal na ng usok Oo. Tapos paglabas namin, wala talagang kahit na anong chance. Pagtingin ko sa baba, nandun yung mga kapitbahay namin. Pero wala silang magawa kasi wala pang bombero And walang hagdan. So, ang nangyari, tumalon kami. Tumalon kami sa bubong ng kapitbahay. More Grabe. than 20 feet yung taas. Oh my gosh. Tinalo namin yun. And alam mo, Sir Julius, ang iniiyak ko nung time na yun, hindi na yung takot. Hindi na yung buhay ko. May mga nag-interview ng time na yun and ang nasabi ko lang, pinaghirapan ni Freddy.
Pinaghirapan niya ng ilang taon yan. Sunog lahat. Nawala lang lahat. Ano-ano mga importanteng gamit ang nasunog? Lahat ng memorabilia na meron siya. Talaga. Nung time. Pati mga gitara niya, na original. May mga ganun? gitarang nag-survive. Oo. Thankfully. May mga sombrero na nag-survive. Pero halos lahat Wala. walang naiwan. Anong pinaka-importanting nabanggit niya? Yung gitara niya. Yung original. So, hindi siya umiyak eh. Huh? Sinundo niya ako, hindi siya umiyak. So itong hat na to, Joey, kanino to? Kay Freddy yan. Yun yung Oo. favorite niyang gamit. Kaya lang hindi na niya ginagamit, hiningi ng father ko. Oo. Tapos pinapirmahan din sa kanya. Oh. Lagi niya sinusuot to noon. Mm. Ayan, Yan yung isa sa mga madalas makikita sa mga picture niya. may autograph po. Binigay sa tatay mo. Ito namang isa, Mhm. ayan, ito ginagamit nito sa mga concert niya. Dapat talaga pang display to sa restaurant namin. Oo. Kaya May lang yun signature nga, din hindi na na-display, nawala Oo. na siya. Oo. Kasama niya dapat yung gitara na binigay niya sa akin. Oo. Yung ba mga awards niya nasunog din? Karamihan. Lahat, no? Pati mga original na plaka ng anak. Nasunog Kaya din. nga sabi, lahat ng kayamanan niya nasunog na. Alam ko anong iyak. Mm. 20 days after ng sunog, Mm. nakuna na ako. Wow. Yun ang iniiyak niya lang. So Iyak magigising talaga ako na, sobra yung iyak niya. Gumaganon talaga siya. Hindi mo iisipin na ang isang Freddy Aguilar ay kaya umiyak. Oo. Yun ang iniiyak. Kasi ang tagal namin naging every time na nandyan yung blessing, laging kinukuha. And I guess yun yung pinaka masakit sa part. Oo. Kasi pakiramdam ko si George sa iwan akong mag-isa. Yeah. 3 yung naging anak namin dapat. 3 beses ka nakunan. Sensitive pala ako masyado magbuntis kasi siguro mababa yung matris ko. Oo. Nung una hindi ko alam na buntis ako. Oo. Nung panahon na yun, sobrang conscious ako sa katawan ko. Oo. Workout ako ng workout. Oo. Yung pangalawa naman, yun nga, nasunog ang bahay namin. Yung pangatlo naman, ectopic. Oo. Parang And then, hindi parang sinukuan na namin yun. Sabi hindi na nga kayo namin, nag-try ng ng ibang method para kung buntis. hindi para sa atin. Oo. Para sa atin. Pero syempre bilang ako, ma- gusto ko na ding maging nanay. Oo. Napakalapit ko po sa mga bata. Oo. Ang hirap no, no? Sobrang lapit ko sa mga bata. Pag nanto ka na sa realidad na hindi nyo kakayanin. Sakit. Kanina nabanggit mo, no, na during the pandemic, walang-wala siya. Paano niya hinandle yun? Siya na yung nagsabi sa akin na umalis na. Pinapaalis ka na, Mika Freddy. Ba- Sabi niya sa akin, babe, iwan mo na ako. Oo. Kasi madami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Wala na ako eh. Oo. Walang-wala na ako. Oo. And alam niyo po, sabi ko sa kanya nung time na yun, bakit kita iiwan? Mag-asawa tayo. Oo. Oo. Ang ginagawa ng mag-asawa ay nagtutulungan. Hindi naman porke wala ka na. Sabi ko nga sa kanya noon, bakit naniniwala ka rin ba sa sinasabi ng mga tao? Na minahal kita dahil sa pera. Sabi ko pa nga sa kanya noon, kung totoo yun, matagal na kitang iniwan kasi wala ka ng pera talaga. Oo. Pero- Biro mo sa kanya yun. Tapos nagtatawanan kami. And then alam mo sa Diyos ang naging solusyon namin. Oo. Kaya na-recover namin yung pandemic. Nag-start ako ng cosmetic nung panahon na yun. Nagkaroon ako ng sarili kong brand, Oo. Asadel's Cosmetic. Oo. Asadel dapat yung gusto namin ipangalan sa anak. Oo. Asadel, Oo. Ferdinand, kapag Oo. babae, Asadela. Bakit Asadel? Saan galing yun? The most prosperous child of God ang meaning niya. Kasi sabi ko dati, hindi ka pa pinapanganak. Sagana ka na sa pagmamahal. Actually, nakilala po ako sa TikTok bilang Asadela Aguilar. Di ba ang asawa ni Ka Freddy si Jovi? Oo. Hindi nila alam ako din yun. So through time, ina-explain ko na ako din po yun. Ginagamit ko lang yung name na Asadela. Kasi gusto kong ngayon pa lang, na-build na yung pangalan niya. Pag dumating yung panahon na pinagkaloob siya sa akin ng Diyos, maintindihan niya or masabi sa kanya ng mga tao, alam mo matagal ka na namin kilala, wala ka pa sa mundo. And lahat nung kinikita ko, alam mo Sir Julius, merong time na hindi kasi na nakakatulog si Freddy. Isip siya ng isip. Paano tayo bukas? Pero alam mo, sa kabila nung ganun na sitwasyon,
Actually, may money pa naman. Pero pag binayaran namin yung bills lahat, Ubos. wala na. Kulang pa. Ang masakit, Sir Jojo, sabi ko nga kay Freddy, minsan kailangan mong maintindihan na kailangan mo rin ng tulong. Mm-mm. Kasi nung pandemic, hindi siya tumigil pagtulong. Mm-mm. Walang-wala na kami, Sir Jojo. Kumbaga, sasama ang loob mo minsan. Tumutulong sa ibang tao. Nawala na nga tayo. Binibigay pa sa iba. Bakit sila pa rin? Pero Sino yung mga taong yun? Mga kamag-anak ba yun? O Hindi niya kilala. Hindi Sir niya kilala? Julius. Lahat ng makita niyang nangangailangan ng tulong. bigay? May pupunta sa bahay namin, Oo. hindi siya nahihindian. Kung anong pwede niyang itulong, bibigay niya. Kahit bigas namin, Sir Julius, binibigay niya eh. Ang ginawa ko na nga lang, kasi hindi ko naman siya mapipigil eh. Yun siya eh, di ba? At the same time, ganun din yung nararamdaman ng puso ko pag nakikita yung mga tao na ganun. So, ang ginawa ko, tinulungan ko rin siya. Hindi kita mapapatigil dyan, tutulungan kita. Merong time na lahat nung naipon ko sa cosmetics, Sir Julius, nilabas ko. Binigay ko sa kanya. Kaya ko, hindi naman to kalaki. Anong ginawa niya? Pero enough. Para tumigil ka mag-isip. Itinulong niya rin sa ibang tao. Sa ibang tao. Ako ay nag-reach out sa mga kaibigan niya. Sinabi ko yung sitwasyon na ganito ang nangyayari sa buhay namin. And kung pwede lang, tulungan nila si Freddy. Kasi umabot ka na sa puntong ganun. Kasi parang ang tingin ko nun, Sir Julius, he's a giver. Hindi naman masamang tulungan din natin yung tao na nakikita natin, hindi rin tumitigil pagtulong sa iba. And Sir Manny Pacquiao Tumulong si Manny. helped him. Paano? Sa paano paraan? The next day, nagpadala si Sir Manny ng 100 pieces na sako ng bigas. Na tigti 10 kilos. Yun ang ipinamigay namin. Hindi perang pinadala ni Manny. Meron din kasi Meron din. assistance. Para kay Freddy. Yes. Pero, Yung tulong para sa ibang tao. Yes. Pero ang nangyari, parang hindi na si Freddy gagastos. Oo. Lahat ng tulong. Sir Galing Julius, kay Manny. ang dami. Truck na ng bigas at mga dilata yung dumarating sa bahay namin. Magugulat ka kasi one time nagising kami. Parang piyesta sa labas ng bahay namin. Sa dami ng mga dumating. Sa dami ng tao na humihingi ng tulong. Mga tao, mga kapitbahay niyo to. Yes, sa dami ng tao na humihingi ng tulong. Nung matapos na yung pandemic, syempre nag-start na ulit ang pwede nang kumanta. Medyo Ayan. bumabalik na. Nagtuloy-tuloy na. Naka-recover na siya. Nung naka-recover na siya, pagod na ako. Kasi, Sir Julius, ang ginagawa ko, gising ako ng alas 6 ng umaga. Maglilinis ng bahay. Wala kaming katulong. Wala kayo kasambahay. Kasi ako yung, Sir Julius, kung kaya kong gawin, ako na. Kung babayad pa natin sa kasambahayan, pera na naman. Kaya ko naman. Bata pa ako eh. Oo. Sabi ko, malakas pa yung katawan ko eh. Ikaw rin nagluluto. Ako din nagluluto. All around ka. Yes. Housewife. Oo. Yes. Sir Julius, 6 a.m., gising ako, linis. Hanggang 7, 8. Tapos magluluto ng agahan. 10, gigising na si Freddy, kakain na lang siya. Pagkatapos niyang kumain, okay na siya, nakakain na siya, akit na siya ulit sa kwarto namin. Ako naman, mag-i-start akong ibalot yung mga na-order. Kasi, sabi ko nga, nung time na yon, hindi pa ako nakakaligo, pero babalot ko yung mga order. 100 pieces, 200. Minsan, hindi ko natatapos. Kasi ang dami. Ako lang mag-isa. Lalagyan mo pa ng design. Yung mga packaging. Pagkatapos ko namang ibalot yon, matatapos ako, Sir Julius, alas 6 na ng hapon. Wow. Magluluto na ako ulit ng hapunan. Ayun na Kasi naman. 2 beses lang kami kumakain. Hindi kami nagla-lunch eh. Parang naging namin yun eh. Ganun yung buhay na hindi kami magluluto na ako ng hapunan. Pag nakakain na siya ng hapunan, aakyat na din ako, maliligo. Kasi magla-live selling na. Grabe schedule mo pala noon, no? Ganun ang buhay ko araw-araw. Kaya nung naka-recover na siya, pagod na kasi ako, Sir Julius. Ayaw mo na muna. Pero buti na lang. Hindi ko, kumbaga yung pagod ko, nagkakaroon na siya ng anger. Talaga? Kasi papagod ka na eh. So, na-exhaust ka, nagkakaroon ka ng sama ng loob at some point. Oo. Na- Okay. Ako lahat. Oo. Pero hindi ko naman siya dinamdam ng todo. Buti na lang, nung medyo nakaka-recover na siya, dumating siya sa point na siya na ang nagsabi sa akin
na magpahinga ka na. Ayun. Ako naman. Doon ko naramdaman lahat ng pagod. Na-depress ako. Na dumating ako sa muntong nakakapagod. Naaawa ako sa sarili. Hindi ko alam kung maganda yung term, pero naaawa ako sa sarili. Sobrang awa ko minsan sa sarili ko. Parang naisip ko, Sir Julius, tama na. Ha? Tama na. Gusto mo na mag-quit? Hanggang doon na lang yung buhay ko. Okay. Pero every time na itatry ko, natapusin yung buhay ko. Na nakikita ko yung mga magulang ko. Nakikita ko yung mga kapatid ko. And then, ang layo ko sa kanila eh. And then, sa ako nare-realize na nung nag-risk akong umalis sa bahay niya, ang pangarap ko'y bumalik at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So, hindi ko tinutuloy. Tutulog ko na lang yung ganong pakaramdam. Pagising ko bukas, mabigat pa rin. Sige, okay lang. Tuloy pa rin. There was a time na pakiramdam ko, hindi niya naman na-appreciate yung ginagawa ko. May ganun na. Pakiramdam ko, walang nakakakita ng paghihirap ko. Walang nakakakita ng effort ko. Natitake ako for granted. And sinabi ko sa kanya. Sabi ko, pagod na ako. Pagod na yung katawan ko. Masama na yung loob. Kasi bakit parang wala nagpapahalaga ng ginagawa ko? Bakit kahit ibigay ko yung sarili ko ng buong buo, walang nakaka-appreciate ng ginagawa ko. And merong time na nagkaroon kami ng problema sa babae. Alam mo, Sir Julius, ang sabi ko nung time, asawahin mo. Muslim ka, pwede ka mag-asawa ng 4, walang problema sa akin. Ano yun, Sir Julius? Seryoso yun. Asawahin mo. Kasi ako, ang nakita ko, hindi yung pain na may ibang babae sa buhay. Ang nakita ko, may katuwang ako. Asawahin mo, magtulungan kami. Okay. Kaya lang hindi eh. Hindi niya inasawa naman. Kasi ang sabi niya, wala lang naman yun. Di ba usually kapag mag-asawa kayo, magsaselos ka, di ba? Doon sa Actually, babae. Sir Bakit Julius, hindi ganun? Nung kasi Muslim siya, nung naasawa ko siya, Oo. binasa ko rin ang Islam. Okay. And pag binasa mo siya, maiintindihan mo. Okay. Isa sa mga dahilan din kung bakit siguro siya inaalaw is para ikaw bilang asawa, meron ka ding breathing time. Kung hindi mo kayang gampanan yung responsibilidad ngayon, merong sasano. Okay. So parang ako sa kanya, mas okay pa nga na mag-asawa ka ng 1 pa, 2, 3, para may katuwang ako sa buhay. Katuwang ko naman siya sa buhay, Sir Julius, pero naiintindihan ko na yung mga gawain sa bahay ay hindi na niya kayang gawin kasi may edad na siya eh. So kailangan niya ng pahinga. Bukod pa doon, siya ang, nung time na yun, siya na ang kumikita ulit eh. So parang yun ang nagpag-give up sa akin. Ganung pakiramdam ko, wala nakaka-appreciate sa akin, may babae pang na-involve. Parang, ginanon na ako ng mundo. Kanina nabanggit mo na parang umabot ka sa punto na parang gusto mo nang tapusin. Ang ibig mo sabihin parang gusto mo nang... To end my life. To That's what end I was- your life? Yes, that's what I Did you was attempt to end your life? Yeah. Pero you never hurt yourself nung ano? Kasi every Iniisip time mo lang? every time na, parang I made plans. Later tonight, I will do this. Pero every time na nandun na nga, palapit yung oras. Pakabog ng pakabog yung dibdib. And every time I close my eyes, makikita ko yung mukha ng pamilya ko. Did you ever fall out of love kay Freddy noong mga panahon na yan? I don't think it's fall out of love. Ano tawag Kasi doon? merong mga panahon na umalis ako ng bahay namin. Pero every time na kailangan niya ako, kahit anong oras, dadating ako. And pag sinabi kasi nating na fall out of love ka, wala ka ng pagmamahal talagang mararamdaman. Usually, wala ka ng pakialam. Or galit na yung nararamdaman mo eh. Ang naramdaman ko lang, Sir Julius, ay disappointment. Because hindi ito yung ina-expect mong life with Freddy Aguilar. I was picturing a life na
masaya lang dapat tayo. Kasi bata ka pa di ba? Nakilala ka ni Ka Freddy, you were 16. 16. And he was 60. Ang layo ng, Yes. ng diferensya. But the first year naman, Sir Julius, masaya ang buhay. Lagi naman. Actually, Sir Julius, ang Oo. sabi ko nga, dati, meron akong vlog where people are bashing me doon kasi sabi ko, kung, di ba lagi tayong tinatanong, do you have regret in your life? And ang pinaka-safe na sagot palagi ay wala. Wala kang regret. But ako, ang regret ko ay nakilala ko siya. Not in a bad term, na I regret na nakilala ko siya. Because? Ako, ang pakiramdam ko, I regret na nangyari yon sa buhay ko, na nakilala ko siya. Kasi kung hindi ko siya nakilala, hindi ako dumaan sa mga ganong Oo. sitwasyon ng buhay. Oo. Hindi ako binash ng maraming tao. Hindi ako hinusgahan ng maraming tao. Hindi ko naranasan yung grief ngayon na nararamdaman ko. But then, But it's then? coming from from grief itself. Kasi sinabi ko yun, wala na siya. Oo. Oo. Kasi, Sir Julius, merong time na sa process of healing, merong time na magiging, questionin mo lahat, even God. Like, andyan ka ba talaga? Oo. Mahal mo ba talaga? Oo. Kasi kung mahal mo ako, bakit nangyayari sa buhay ko? Bakit puro sakit? Magiging masaya. Alam mo, Sir Jules, nung dumating ako sa time na natatakot ako maging masaya. Kasi every time na masaya ako, next day, merong magpapalungkot sa akin. Akala nung iba, Well, people thought you were well off. Maganda Na- buhay niyo ni Ka Freddy. yeah, sabi nga nila, maraming nangangarap na maging katulad mo. Oo. At Pero yung hindi. pangarap. Kasi yung kwento ng buhay ko ay hindi lang para sa kung kanino. Yung kwento ng buhay ko ay para sa mga taong matibay. Kasi bubugbugin ka ng panahon. Susubukin ka. Paulit-ulit. Oo. Kumbaga, sabi ko, parang puppet na itatayo, tapos ibabagsak ulit. Ikot-ikot yung cycle. Magiging masaya ka, then biglang gano'n na naman. Parang hindi ka makabangon. And the worst part is you have to pretend. You have to pretend. Because my life is there sa internet. So I have to pretend na okay lahat. What's the most difficult part of being married with him? Kailangan mong mag-adjust. Hindi lang sa relasyon, kundi sa paligid. Meaning sa mga Sa anak, kamag-anak, gano'n? Hindi, not necessarily Not sa necessarily that? kamag-anak. Kailangan mo mag-adjust sa paligid. Pag lalabas ka, kasama mo si Fred Aguilar eh. So, hindi ka pwedeng maging relax. Kailangan mo i-compose lagi yung sarili mo. Kailangan mong maging maging pusong bato sa sasabihin ng mga tao. So madalas ka i-bash noon ng mga Hindi tao? lang madalas. Sir Lagi. Julius. Lagi. Yun ang almusal, Araw-araw. tanghalian at hapunan mo. Puro bash ng mga tao. Kung si Freddy Sermon ang kanyang agahan, Oo. ako bash ng mga tao. Lahat ng wisdom na meron ako ngayon, Galing sa kanya. galing sa kanya. Kasi tinuruan niya ako eh. Minsan, Sir Julius, hindi ko maintindihan yung klase ng love na binibigay ni Freddy. Kasi tough love yung sa kanya. Paano? Kailangan mo ng advice. Let's say, kailangan mo ng masasandalan, maiiyakan, mabigat yung mundo mo. Hindi ako nakakakuha ng ganon sa kanya. Na i-comfort ka. Hindi. Paano? Papagalitan niya pa ako. Ganon ang yun ang advantage ng naging asawa ko siya kasi siya din nagturo sa akin naman eh. Although, merong panahon na hindi maganda yung way. Nakakasakit yung way. Pero later on, marirealize mo tama. Tama pala. And speaking of sorry, Sir Jules, alam mo isa yan sa pinaka masakit sa akin ngayon kasi yung nasa ospital kami, yung last moment niya, merong doong time na nagsusorry siya.
sa lahat ng pinagdaanan. As in, ano siya? Maliwanag yung utak niya, gano'n? Nakakapagsalita pa siya noong time Yes. na yan? Oo. Nagsusorry siya, sabi niya nga sa akin, sorry babe, sorry sa lahat ng pinagdaanan. Alam mo, sabi ko sa kanya, Sir Julius, Mm-mm. saka ka na mag-sorry. Kapag magaling ka na. Lumabas tayo ng ospital, mag-sorry ka sa akin. Not knowing na yun na yung last na sorry niya. Masakit siya sa akin kasi matagal ko na siyang pinatawad eh. Tagal ko na siyang pinatawad. Kasi kung hindi ko naman siya pinatawad, hindi naman ako mag-stay. Kinalimutan ko na lahat nung nangyari. Yeah. Oo. Nandun pa rin ako. The Pero- fact na nandun pa rin ako, ibig sabihin pinatawad ko na siya. Hindi ko palang nasabi. Pero siya nasabi niya, yung sorry. Nakapag-sorry siya sa akin. Diba? Ang sa akin, hindi ko nasabing pinapatawad na kita. Kaya minsan pag pupunta ako, sabi ko, sana alam mo na ngayon. Tagal na kitang pinatawad. Alam mo, Sir Julius, meron siyang kanta na ginawa para sa akin. Ano yun? So parang itong kanta na to, sinabi niya sa akin na merong part na kung ikay mawawala, mas nanaisin kong maglaho na parang bula. Ako sa Diyos, tukawa ako ng tao, sabi ko, ano ka, sabon? Sabi ko sa kanya, ano ka, sabon? So parang nakalimutan ko na yun. Kasi hindi naman niya na na-open ulit eh. Nung namatay siya, nasa akin yung phone niya. Binalikan ko lahat yung mga memories namin. Nandun yung video na nakaganyan yung phone. Ang nakikita lang yung isang leg niya, tsaka yung sapatos niya. So, plinay ko. Yun na yung kanta. Ang dating malungkot na buhay ay lumigaya. Kaya ayan mo, sinta, pasalamatan ka. Salamat sa puso mong magsinta. Salamat sa dulot mong pagsinta. Yan ang song na ginawa ni Ka Freddy para sa'yo. Anong title? Pagsinta. Pagsinta. At hindi ko narinig ng buhay pa siya. Hindi alam mo sa Diyos, grabe yung iyak ko. No? Halos bumaon ako sa sahig. Kasi alam mo, hindi mo na alam kung paano ka paiiyak. Kasi doon ko na-realize sa kanta niya na na-appreciate niya pala ako. Ilang taon na sumama ang loob ko. Ilang taon akong nagtanim ng sama ng loob na hindi mo na-appreciate lahat ng ginagawa. Ilang beses akong umalis sa bahay dahil pakaramdam ko hindi niya ako na-appreciate. Pero na-appreciate niya pala ako. Hindi Hindi niya lang na niya alam pakita. kung paano sasabihin sa ako naman, hindi ko na-realize na hindi siya ganun kagaling. Magaling siya kumanta, magaling siya gumawa ng kanta. Pero hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa akin yung nararamdaman niya kapag nagkakamali siya. Hindi niya alam kung paano siya hihingi ng sorry. Hindi niya alam kung paano niya i-admit yung mga pagkakamali niya sa akin. So maraming beses, sobrang sama ng loob. Pero sa kanta niya na yun, nandun yung pasasalamat sa lahat na hindi ko narinig kung nabubuhay pa siya. Paano pumanaw si Ka Freddy? Anong sakit ni Ka Freddy? Actually, alam mo Sir Julius, isa pa yan na mahirap kasi meron nakapagsabi sa amin na matagal na pala niya iniinda yung sakit. Ayaw niya lang sabihin sa amin. Siguro doon ko na-realize na matagal na siguro talaga niyang alam. Kasi nung mga huling taon, nagpo-focus siya sa more on it's unusual na hinahayaan niya ako mag-desisyon mag-isa. Hinahayaan niya akong gawin ang gusto ko. Parang hinahanda ka na. Gano'n. Yeah. Merong time ng a year bago siya nawala, nasabi ko, hindi ko na kayang magstay dito sa bahay. Either sumama ka sa akin o aalis ako. Umalis ako, Sir Julius, ng bahay niya. Hindi niya ako pinigil.
Alam mo, sabi niya sa akin, Sir Jules, sana mahanap mo yung kailangan mo, kapayapaan sa puso. Mm. Sana pag alis mo, maalis yung galit sa puso. Mm. Mm. Makayanan. And alam mo, Sir Jules, yun yung parang hindi ganun si Freddy. Mm. Mm. Hindi niya ako hahayaan. Pero hinayaan niya ako. Meron akong sariling tirahan na sa akin. Pero every time kailangan niya ako, nandun ako sa bahay namin. Every time na may kailangan siya, nandun ako sa bahay namin. Kahit anong oras yan. Tapos alis ka rin. Alis ka rin. Pag ano? Mm-mm. Oo. Pag tapos na ako magluto, nakakain na siya, Uwi ka na. uwi na ako. Oo. Ganun ang naging setup namin. Oo. And feeling ko, yun na yun eh. Hinanda na niya May kami. sakit na siya doon. Kasi, alam mo, Sir Julius, wala kaming alam. Alam lang namin dati na kailangan, sinasuggest sa kanya ng cardiologist na pa-angioplasty. Mm. Mm. So, in-schedule, kasi kaya lang may tour kami sa US noong 2024. So, in-schedule yun pagbalik namin. Pagbalik namin, nandun na siya eh. Mm. Nandun na siya, kaya lang, ang nangyari, ang tagal niya naghintay, Mm. nainip, Mm. umalis. Mm. And then one time, nung May 16, bigla siyang inatake ng hika. Normal sa kanyang may hika. Yun talaga ang number 1 na sakit niya, meron siyang asthma. Akala namin, asthma yun. Mm. So, wala ako sa bahay noon, inutusan niya kasi ako, nasa Makati pa. Sobrang layo ko. Mm. And then, nag-message siya sa akin, sabi niya, babe, hinihika ako. Sabi ko naman, baka kasi sobrang init. Mag-spray ka muna, kasi pauwi na rin naman ako. Nasa Commonwealth na ako nung time na yun, pero tanggalin pa ako ng Makati. Ilang minuto lang, nag-message yung nanay ko na umalis sila, dadalhin na sa emergency. So, pagdating ng emergency, diyan lang sa Fairview General Hospital, kasi yun na yung pinakamalapit na pwedeng pagdalhan sa kanya. Naabutan ko pa sila, Sir Julius eh. Kita ko yung kotse niya na naka-red light na, dumidiretso yung kotse niya, pero naka-hazard. So, ang ginawa ko, sinundan ko na kaagad, nag-U-turn ako. Magkasunod kaming ganito, pagtigil ng kotse sa harap ng hospital na pinagdalhan sa kanya, pagbaba ni Freddy, bumaba na din ako, hindi ko na nasara yung kotse ko. Pagbaba ko, hinabol ko sila, paghawak ko sa kanya, sobrang lamig. Alam mo, Sir Julius, sabi ko, babe, nandito na ako. Kasi the whole time, simula nang bumaba siya sa kotse, papunta sa entrance tinatry niyang makalakad. Hirap na hirap. Pero paghawak ko sa kanya, parang bumagsak yung katawan niya. Alam mo yung pakiramdam na pwede na ako maging mahina. Hindi ko kailangan kayanin mag-isa. Nakarating kami, alam mo, sir, nagsisigaw ako doon pa sa lobby kasi kailangan po namin ng oxygen. Oxygen, medyo natagalan pa. And doon sa, akala namin hika lang talaga. So, chinek siya. And sinabi ng doktor doon, kailangan siyang i-transfer sa Philippine Heart Center. Kasi nakikita na nila yung problema parang sa puso. Mga 10 ng gabi, diretso kami Philippine Heart Center. Actually, after ilang days, naka-recover na siya. Doon nakita na meron siyang pneumonia. Kaya nahihirapan siyang huminga, nalulunod na yung baga niya. So, nung bumaba na yung tubig, nawala na yung tubig, umokay na siya. Oo. Si Tito Jess, Oo. nakadalaw pa sila after 3 days ni Freddy sa ospital. And alam nila yun na masigla na si Freddy. Oo. Nakakalakad na siya, nakakausap na. Oo. And sobrang palabiro na ulit. Para siyang normal na ulit. Dahil nandun na siya sa ospital, idiretso na ng angioplasty. Kasi may nakita ng mga bara. 2 daw na ugat sa puso niya, may bara. Okay. Ang nangyari sa Jules, mataas ang creatinine. So, tinurukan siya ng pampababa ng creatinine. Pagkaturok sa kanya nun, para siyang nagkumbulsyon. Para siyang nilalamig. So, tawag ako ng nurse. Kasi, nung nag-start yung gamot, sabi niya sa akin, babe, normal ba to? Kasi para akong nilalamig. Tawag ako ng nurse. In-explain sa kanya na masakit daw talaga kasi malapot masyado yung gamot. So, kailangang tiisin. In-stop nila para mapahinga, pero kailangan pa rin ito. So, kasi doon nag-start lahat. Hindi na siguro kinaya ng katawan niya. Kasi simula nun,
Hindi na naging normal ulit. Na-angioplasty ba siya o hindi? Hindi na tuloy. Ah, maraming nangyari sa ospital na ayaw ko Oo. sabihin. Pero may inilagay sa kanya na hindi niya kinaya talaga. Kaya lumala. Merong time na pagkatapos itong gabi na yon, madalas ko na siya nakikita kasi yung bed niya, katapat orasan. Madalas ko siya nakikita nakatingin. And every time na tinatanong ko siya kung bakit, ano iniisip mo, kasi nakatulala siya. Sabi niya, wala tayong magagawa. Kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa sa oras. Oo. Alam mo, Sir Julius, nandun yung kaba ko Oo. na hindi maganda yung magiging ending nito. Merong time na sasabihin niya sa akin, mag-play ka ng Quran. Kasi merong mga Quran recitation sa YouTube. Alam mo, Sir Julius, dito yung phone ko sa ganito niya. Iyak siya ng iyak habang nakikinig sa Quran. Malapitan ko siya, anong nangyayari? Bakit? Sabi niya, dinadamdam na yung sinasabi ng Quran. Damdam niya ng paulit-ulit. At kahit gano'n na ang sitwasyon niya, Sir Julius, pagbabangon siya, hanapin niya yung Quran niya. Magbabasa siya ng Quran. Babasa siya ng Quran. And every time na meron akong sasabihin sa kanya na may ganitong gagawin ang doktor, may test na ganito, may ganito, may ganyan, ang sagot niya lang palagi sa akin, kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa sa oras. Ginaganon niya lang yung mukha ko. And then he started saying, so, Yun na. and always thank you. After sorry, thank you. Thank you, thank you. And nung 26 nung gabi, Sir Julius, yun yung pinaka parang goodbye na. Kasi, nandun ako nakaupo ako sa tabi niya eh. And then nakahiga siya. Sabi ko kasi sa kanya, Sir Julius, kasi nung time na yun, pag sobrang stress kasi ako, sobrang hina ng pandinig ko. Parang wala ako naririnig. So sabi ko sa kanya, kasi hindi ko ta maririnig. So itaas mo yung kamay mo pag may kailangan ka, kasi lagi lang ako nakatingin sa iyo ka. So nakahiga siya, tinaas niya yung kamay niya. Paglapit ko sa kanya, sabi niya sa akin, be safe, don't cry, I love you. And iyak lang ako ng iyak, Sir Julius. Actually, ayaw kong umiyak nung sa ospital. Pero iyak ako ng iyak. Kasi sabi ko, bakit para ka nagpapaalam? Bakit ka nagpapaalam? Lalabas pa tayo sa ospital. Gagaling ka pa. And sabi niya lang sa akin, opo. And then natulog siya. Tulog siya. At till yun na yung sumunod na araw. Hindi kinaya siguro ng katawan niya kasi in emergency dialysis siya. Doon na nag-start. Oo. Emergency dialysis siya, dire-diretso na. Sa ICU, hanggang sa dinala na siya sa ICU. Oo. Kasi paano walang magandang respond yung katawan niya sa Yeah. dialysis. Oo. Na-ICU siya, nilagyan na siya ng tubo eh. Then ICU siya. Wala pa siyang 30 minutes sa ICU. Namatay na. Actually, Sir Julius, meron pa tong kasi Freddy nung nabubuhay pa siya, lagi niyang sinasabi sa akin, ang number one fear niya sa buhay, mamatay mag-isa. Mm-hmm. Sabi niya, gusto niya pag mamamatay siya, may kasama siya. Alam mo, Sir Julius, nung sinabi ng doktor sa amin na pwede nang puntahan si Ka Freddy, tinawag na kami. Ako at saka si Shane, yung anak ni Freddy yung panganay, kami yung pumasok, dalawa. And paglapit ko, Sir Julius, kasi naka-ano na lang yung mata niya dito eh, naka-steady na lang. Patak ng patak yung luha niya. Paghawak ko sa kanya, sabi ko, babe, nandito na ako. Sir Julius, yung heart niya nagda-drop. Nag-alert. So, pinalabas kami ulit. Oo. And Yun then, eh. hintay na naman kami. And alam mo ba, merong moment doon, bago siya i-dialysis, na every time mag-meet yung mata namin, gumaganon siya sa akin. Mm-hmm. Hindi mo alam kung nung nawala siya, dinidecode ko eh. Oo. Tinatry kong intindihan ano yung message. Oo. Oo. Sinasabi na ba niya sa akin nung namamamatay na siya? Oo. Kasi ganun siya ng ganun. Oo. Ganun siya ng ganun. And
Nung sinabi ng doktor sa amin nung nasa ICU siya na okay na, nag-stable na ulit. Pwede na kaming umuwi kasi bawal mag-stay sa labas. So pwede na kaming umuwi. Alam mo, Sir Jojo, naglalakad kami, paalis. May nakasalubong kami mga doktor kung natakbo. Alam mo yung instinct, nabalik nga din tayo. Bumalik kami. Pagbalik namin, ayun na. Nasa labas kami ng ICU, may lumabas na doktor. In-announce na brain dead na. 8 times na nilang ni-revive. Wala na. Yan, 2 beses na lang. Bumalik daw siya sa pang 8 times, pero saglit na saglit lang. Oo. Yan, sa pangalawa kung wala Wala na. na. Kumusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Sana'y yung naririnig. Baka ka magising. Mga gabing mapaglahad. Dinadaan sa awit. Nalulungkot kong damdamin. Naaliw pa rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay parang kapiling ka, mahal. Kumusta ka? So every time na magpapakita siguro siya sa akin sa panaginip. Kasi every time mapapanaginipan ko siya, lagi siyang nakangiti. Meron naman, sa panaginip. Batang-bata yung itsura. Sabi ko nga, namit ko yung version niya na hindi ko namit dito sa buhay, sa panaginip. And ang huling panaginip ko sa kanya, Sir Julius, alam mo, ang sabi niya sa akin sa panaginip ko na yun, natutulog lang ako, Ben. Parang yun yung huling panaginip ko na sa kanya, hindi ko na siya ulit na panaginip. Kasi sa panaginip ko, iyak ako ng iyak. Tapos bigla niya akong nayakap. Sabi niya, natutulog lang ako, Ben. Natutulog lang ako. Mas madali ba magiging healing mo kung hindi mo siya napapaginipan? Tingin mo? Mas maka-move on ka ng mas maayos? Siguro, No? Sir Julius. Kasi nung hindi ko na siya masyadong napapanaginipan, hindi na ako gumagawa ng storya sa isip ko din. Kasi noon, pag napapanaginipan ko siya, iniisip ko buong araw yung panaginip eh. Sa halip na pagising ko sa umaga, maiintindi ko yung mga aso ko kasi madami kaming aso. Or makakagawa ako ng mga kailangan kong gawin kasi meron din akong restaurant sa probinsya ngayon. Hindi ko nagagawa eh. It'll take time siguro, no? Pero eventually, makaka-adjust ka rin sa panibago mong buhay. Ang Ganun tagal talaga. kong tinatry, Sir Julius. Sabi ko nga, 1 year. 1 diba? year na eh. Oo. And tinatry ko palaging iwasan. Ayaw kong mabanggit yung pangalan niya. Ayaw kong maalala siya. Kasi parang pakiramdam ko every time, ayaw kong makinig sa mga kanta niya. Kasi pinapaiyak ako ng kanta niya eh. And until one time na kailangan kong harapin yung sakit eh. Yeah. Kailangan kong maramdaman bawat segundo ng sakit na yan. Kasi kung lagi kong pipigilan, lalakad lang ng lalakad yung panahon na nandito pa rin yung sakit. Tama. Baka dumating yung time na hindi na ako maging ready sa kung ano yung kinabukasan na naghihintay sa akin kasi nakapako ako doon sa pagganong pakiramdam ko. So, ang ginawa ko nung nag-start ang May, gumawa ako ng tribute series sa Facebook. Simula May 1 hanggang May 30, hanggang kahapon, wala akong ibang ginawa kundi alalahanin si Freddy. Lahat ng post ko tungkol sa kanya. Lahat ng video ko tungkol sa kanya. Inaalala ko yung simula umpisa, paano kami nagkakilala, anong nangyari sa relasyon namin, ano yung mga malulungkot na bahagi ng buhay namin, ano yung masasaya.
And alam mo, Sir Julius, pagkatapos ng kahapon, pakiramdam ko parang gumanon yung dibdib ko. Na hindi na ako umiiyak sa kanta niya ngayon. Nakikinig ka na ulit sa mga kanta niya. Pinapakinggan ko na yung kanta niya na minsan pagpakiramdam ko nga, Sir Julius, ang bigat ng araw. Pakinggan nga natin yung habang buhay. May pag-asang matatanaw. Makikinig lang ako. Alam mo yung parang pakiramdam ko. Minsan sumasagot ako sa kanta eh. Hindi ko siya pwede laging iwasan. Kasi siya parte siya ng buhay. Yes, oo. Parte siya ng nakaraan. Malaking bahagi ng buhay mo. Kalahati ng buhay ko, Sir Julius. Oo. Kasi 29 na ako ngayon. Oo. Kung sakali, di ba na magkasawa ka rin ulit, balang araw, nandiyan pa rin si Ka Freddy, hindi mawawala Hindi yan. siya mawawala. Hindi mawawala. At yung magiging asawa mo, kinakailangan tanggapin niya yun, na parte ng buhay mo. Hopefully. Yeah. Kung dadating yung Kung panahon. darating, no? Bata ka pa naman. Sana kaya niyang tanggapin. Ngayon Oo. kasi, Sir Julius, hindi yon ang focus ko eh. Ah, Kasi parang pakiramdam ko, nakakaawa naman yung tao ah, na dadating sa buhay ko. Na kailangan niyang bitbitin yung sakit na hindi naman siya yung dahilan. Ngayon, ang gusto ko lang muna gawin sa buhay ko maramdaman ko na hindi na talaga ako nasasaktan. Gusto kong dumating yung punto na aalalahanin ko siya ng hindi na ako umiiyak. Ang dami na nagbago. Kasi dati, hindi ko kaya eh. oo. Actually, madaming gusto mag-interview sa akin. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko tinatanggap, dahil hindi pa Hindi ka pa ready. nagsisimula. Wala akong words na masabi. Oo. Pag sinabing, kumusta ka pa lang ang tanong. Oo. Hindi Sakit ko na na. kaya. Kasi paano ko ba sasabihin, paano ko sasagutin na okay lang ako? Paano ko sasabihin na hindi ako okay? Kasi kapag sinabi kong okay lang ako, nagsisinungaling ako. Pag sinabi kong hindi ako okay, kailangan kong i-explain ngayon bakit hindi ako okay. So right now, you're in the middle yes, of being okay and not okay. parang nandun ako. Sa gitna ka. May araw na okay, May araw okay? may araw na hindi. Hindi. At for me, na yun sa ngayon, yun muna ang normal sa akin. Tama. Until one day maramdaman ko na okay na talaga. Maaalala kita, masasabi ko yung pangalan mo, maiikwento ko yung storya natin nang hindi ako umiyak. Nasasaktan ako pero hindi ako umiyak. You're Ay. on your road to healing. Yun lang yun. Yun lang yun. Dahan-dahan Dahan-dahan lang. hanggang Siguro, kailangan kong tanongin to, kasi baka yung mga ibang mga viewers natin nag-iisip na sa'yo napunta lahat ng mga iniwan ni Ka Iniwan. Freddy. Meron bang iniwan si Ka Freddy sa'yo? meron, Sir Julius. Ah. Iniwanan niya ako ng pagmamahal. Mhm. Iniwanan niya ako ng mga aral na magagamit ko para sa Ah. magandang kinabukasan. Oo. Iniwanan niya ako ng mga alaala na paulit-ulit kong aalalahanin. Pero in terms of money, property, or anything, wala pa kami sa ganun. Wala pa kaming, kumbaga, wala pa kaming namamana. Hindi pa namin siya naaayos. Ah. Kasi naiintindihan ko na lahat kami ay dumadaan sa sarili naming panahon ng paghihil. Siguro hindi pa ngayon. Ah. Sana pagdating ng panahon, na ready na kaming lahat. Kasi hindi lang naman ako eh. Ah. Hindi lang ako ang magdidesisyon. Yes. Oo. Meron si Fredding 6 na anak. Ang bunso, ang pinakabata, 13 years old lang. So, hindi pa siguro ngayon. At kung nag-wonder yung mga tao, sabi nga nila paldo, wala pang wala pang ganun. Pero such thing. isa lang ang sigurado ako, Sir Julius. Papaldo rin ako sa buhay. Pero hindi sa ganitong dahil paraan. sa mana. Oo. Kundi dahil sa sarili kong pagsisikap. Yun ang maganda ron. Yan lang ang ko. That brings us comfort also kasi sinasabi mo sa amin ngayon na tatayo ka Yes. sa sarili mo mga paa. Malayong malayo doon sa sinabi mo noon na tatapusin mo ng buhay mo. Yes. This time, Sir Julius. Kasi ngayon, makikipaglaban ka sa buhay. kailangan eh. Kailangan. Kasi kung dati, pag nadapa ako, may magtatayo sa akin. Ngayon ako na lang to. So kahit ilang beses ako madapa, patuloy akong baba. Kahit pasabihin na walang-wala ka ng pag-asa sa buhay, hindi, hanggat humihinga ako may pag-asa. Ang makakapagpasuko lang sa akin, kapag kakinuha na din ng Diyos yung buhay ko. Pero habang nabubuhay ako, pipilitin at pipilitin ko
papatunayan ko lagi yung sarili ko, hindi sa ibang tao. Oo. Kundi dun sa version ng sarili ko na kamuntik na sumuko. Jovi, andito tayo ngayon sa libingan ni Ka Freddy. I'm sure he's watching us right now. Yes. Ano ang gusto mong iparating sa kanya? Wag mo na akong intindihin. Tulad ng kanta mo, nakakaraos naman ako. Magpahinga ka ng mapayapa, ako na ang bahala sa akin. Hindi mo ako kailangan. Kasi, nung natapos ang buhay niya, natapos na rin dapat ang pag-worry niya sa akin. Hindi na niya ako kailangang intindihin. Kasi wala naman na din siyang magagawa para sa akin. So, ang kailangan na lang niya ngayon ay magpahinga. Yun na lang ang tulong niya sa akin. Kasi pag alam kong mapayapa na siya, magaan din ang loob kong magpatuloy sa buhay. So, yun ang gusto kong sabihin sa kanya, which is paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na magpahinga ka ng mapayapa. Ako na ang bahala. Ako na ang bahala dito sa buhay. Siguro pagdating ng panahon ko, makikita kami ulit. Mabibigyan kami ng pangalawang pagkakataon. That time, siguro, magagawa na namin ang tama. Yung pagmamahal na hindi matatapos ng kamatayan. Thank you so much, Jovi. Thank you, Sir Julius. Thank you so much for opening up your heart sa mga viewers natin. Actually, ano siya nakatulong. That's good. That's good. Para akong nakapaglabas ng lahat ng pwedeng ilabas ng dibdib ko. Nakakagaan ng loob. Maraming salamat naman Thank at you, Sir nakatulong kami Julius. sa iyo. Thank you so much. Maraming salamat. And I'm sure Ka Freddy is happy now, no? Na nailabas mo itong saloobin mo, nabawasan yung mga problema mo. I'm sure. At, ayan, pahinga lang siya ng mapayapa dyan. Sabi nga niya, di ba? Natutulog lang daw siya. So, Natutulog lang. yun na lang isipin natin. And one day, dadating din tayo dyan. Saka alam mo, buhay naman si Ka Freddy eh. Hindi nga lang siya buhay physically, pero lahat ng kanyang mga awitin Yes, patuloy. ay buhay na tuloy. buhay sa ating mga Pilipino. Sabi ko nga, siguro dadating ang panahon na ako din mawawala na. Oo. Pero yung awit niya nandyan pa. Yes. So, wala na tayo lahat dito sa mundo. Si Ka Freddy, Tumutugtog nandiyan pa pa rin. Pinapatugtog pa rin ang kanyang mga kanta at Hindi musika. mawawala. Thank you. Habang buhay. Thank you so much thank you, for thank you, trusting Sir us. Julius. Thank you, Jovi. Thank you. Sign, you should really go to India with your friend. Eto, kitchen goggles. Oh, because Kitchen goggles. No! Yan. I gotta wear shades. gotta wear shades. Yun. Ayoko nung ganong responsibility. I want something na pwede kong itapon Pagdagulan. Pag pumasok ka sa kotse, hagis mo siya. Kasi doon na dumi, syempre, may tissue. Ito, nakalimutan ko itapon. O, di ba? Bagay. Ayan, tama. May extra Ikaw pa pa ako ano dyan. nga, dahil nag-aayos ka naman. Ayan, o, diba? Ayan. Pantanggalan tuchang. Yung, hindi na ito siya. Pero pag suot mo, $1 million. Oh. Pak! Oh, bayong. Tote bag or bayong. Yun talaga. My concealer. Concealer. Kompleto, parang professional makeup artist to. Kaya nilalagay ko sa rep. Look at may la prayer naman Yun ba? doon. Oo. The Disney Adventure Disney is now Adventure. sailing, Papo, from Tama tayo dyan. Singapore, ha? Natin ang sneak peek ng Oo. pwede nyong ma-experience. Walang interview. Bye-bye. Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation,
The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen water machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.